Sa punto namang ito, makakapanayam natin sa linya ng telepono si DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao. Asek, magandang hapon po. Magandang hapon. Asek, ayan po, alam ko marami na po kayong ipinapadala na at nakahanda na family food packs at non-food items. Ngayon po, kumusta yung pagpapadala sa mga lugar na mangangailangan itong mga food and non-food supplies? Actually, ang mga food and non-food items ng Department of Social Welfare and Development ay nandun na po sa ground. Nakapreposition na po yan sa mga warehouses ng ating pong field offices at gayon din sa mga warehouses ng mga local government units na nagagamit po natin by virtue of a relief prepositioning agreement. So, yan po ay ready na i-distribute sa mga naapektuhan po mga pamilya. Sa kasalukuyan po kasi isinasagawa yung profiling at assessment ng mga apektadong mga pamilya, gayon din po yung mga internally displaced persons. And sa ganito pong mga pagkakataon, nauuna po ang mga local government units na magpahatid ng kanila pong mga food and non-food items. But we're ready to augment the resources. Gaya nga po ng nabanggit ko, nakapreposition na po ito sa kanila pong mga warehouses. Sek, pagdating naman sa evacuation centers, sabi nyo kanina, nandoon na nakapreposition na yung mga gamit o yung mga food items na mayroon ng DSWD. Pagdating sa evacuation centers, kumusta ang sitwasyon at meron naman po na maayos na natutuluyan ang ating mga kababayan na kinakailangan mag-evacuate? Well, yes, batay doon sa initial na ulat ng aming pong mga field offices, particularly sa Field Office 11, meron na nga pong mga apektadong mga pamilya ang inilikas kanina, bunsod nga po doon sa earthquake at yung sumunod na tsunami alert. So doon po sa Sarangani, Davao Occidental, meron na pong mga mga families na inilikas. At kasalukuyan ay pansamantalang nanirahan nga doon sa mga tents na sinet up po ng community. But we're providing them mga family tents para po magamit ng ating mga internally displaced persons. Gayon din po sa ibang lugar ay hinihintay pa natin yung ulat mula sa mga local government units para matukoy natin kung ano pa yung kinakailangan nga na ipahatid natin in terms of the requirements of the internally displaced persons. But again, we're ready kasi meron na po tayo mga ipinapadala din na mga mobile storage units na maaaring magamit as temporary hospitals and as temporary evacuation centers. Asek, matapos nga itong lindol, agad nagbaba o nagbigay ng marching order si Pangulong Marcos Jr. sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ngayon po, particularly on DSWD, ano po ba yung pinaka gusto niyang patutukan sa ilalim ng inyong ahensya? Well, yes, nagbigay nga po ng kautusan ang Pangulong Marcos Jr. na tiyakin po na meron tayong mga food and non-food items na ibibigay sa mga pamilyang apektado dyan nga po sa Mindanao region. And sa kasulukuyan, nasa mahigit 1.1 million na mga family food packs ang nakapreposition na dyan sa mga warehouses natin. In Region 12 alone, meron tayong mahigit 140,000 na mga food packs dyan po sa ating mga warehouses. And gaya nga po ng nabanggit ko, we're ready to augment the resources of the local government units. Okay, Asek, mensahe niyo lang po sa mga residente na lubang naapektuhan ng lindol. Ngayong itong klase ng lindol at mayroong malalakas din na aftershocks na binabantayan ng PHIVOLCS, baka meron po kayong gustong ihabilin sa ating mga kababayan dyan. Well, unang-una, nais po natin i-assure ang ating pong mga kababayan na sa ilalim po ng pamumuno ni Pangulong Marcos Jr., ang DSWD po ay nakaredy na mag-provide ng kaukulang tulong sa kanila. Dahil nga po naka-red alert status ngayon ang ating pong response clusters, makakatiyak po kayo na lahat ng human at material resources are available para ma-deploy at magamit sa isinasagawa nating humanitarian and response action. Hindi nyo po kinakailangan mag-alala kung kayo ay lilikas o dahil meron po tayong sapat na tulong na ipapaabot po sa inyo.
kayo po ay inaabisuhan natin na maging kalmado, lalo nga po at may mga aftershocks pa. At makinig po sa mga abiso ng ating pong mga local officials. So kapag sinabi po ng LGU na kayo ay lumikas, gawin po natin sapagkat ito po ay para sa inyong kaligtasan at proteksyon. At gayon din po, patuloy kayong makipag-ugnayan sa local government unit para sa maayos na pagpapahatid ng tulong. Okay, maraming salamat po. Yan po ang ating Assistant Secretary and Spokesperson ng DSWD, Irene Dumlao.